Good morning, everyone. No, I just want to share this with you. I notice marami sa ating mga Christians, feeling natin kapag pinag-uusapan natin si Kristo, nahihiya tayo. Feeling natin baka ma-out of place tayo, baka sabihin baduy tayo, sabihin corny, o di kaya napaka-killjoy natin. No, I know that because I've experienced that. No, and I want to tell you a story, about a young girl na merong isang na every time na pumapasok siya sa school, lagi siyang pinagtatawanan. Lagi siyang niloloko ng mga classmates niya, Kasi nga, inanay niya, ang pangit ng itsura, So, this went on for years, ikinaihiya niya ang kanyang magulang, So, one time, nakausap niya yung kapitbahay nila. Sabi ng kapitbahay nila, nagkaroon daw ng sunog, long time ago, nagkaroon daw ng sunog yung area nila. And it so happened na itong babaeng to, there was this woman, in spite of the fact na pinipigilan siyang pumasok sa loob ng bahay at iligtas ang kanyang anak, sumugod sa loob ng bahay, para iligtas ang kanyang anak. Hindi niya naisip na baka ano mangyari sa akin, baka masunog ako or whatever, Ang importante sa kanya, maligtas lang ang buhay ng kanyang anak, And so, yun nga, pumasok siya, niligtas niya ang kanyang anak, at nasunog ang kanyang muka. She suffered third-degree burns, and it took a long time for her to heal, And finally, yun nga, nagkanda peklat-peklat ang mukha niya, at hindi na gumaling to, syempre, And finally, sinabi ng kapitbahay niya, na yun ang nanay mo, at ikaw yung bata na iniligtas niya. Kaya siya nagkaganon. To cut the long story short, so after that, hindi na niya naisip ang pandoloko sa kanya ng mga classmates niya. Hindi niya kinahiya ang nanay niya, in short, Alam niyo bakit? Kasi naisip niya, this is how much I was loved by my mother, And this is the same with Jesus Christ. When you read the book of Isaiah, sinabi, yung kanyang itsura, sa sobrang palo, sa sobrang hagupit, sa sobrang torture sa kanya, hindi na siya mukhang tao, Sobrang, as in, kung napanood niyo yung Passion of the Christ, parang ganun nga, So just imagine that, he wasn't ashamed, he wasn't afraid to go through the cross, to go through the persecution, to the suffering, para sa iyo, para sa akin, So, the reason why I'm telling you this is because I want you to know how much you are loved by Jesus Christ. Ang Diyos na nagkatawang tao, nagpapalo, nagpabugbog, nagpapako sa krus, namatay para sa atin, para lang iligtas tayo. So, I hope the next time, that you are afraid, that you are ashamed to talk about Jesus, remember na ganun ka kamahal ni Kristo. He willingly gave His life to you so that you could be with Him forever. So with that, I thank you and God bless.